nabigla. Maraming nanghina sa nakita. Ang barilan sa Antipolo, isang trahedya na hindi madaling kalimutan. Ayon sa ulat, isa raw sa pinagmulan, galit. Galit na naipon, galit na hindi nakontrol, galit na nauwi sa trahedya. Pero teka, ano nga ba ang nagagawa ng sobrang galit sa isang tao? Bakit may mga tao na kapag nagalit, biglang parang iba na ang kilos, parang wala sa sarili? Ngayong gabi, hindi lang natin babalikan ang nangyari. Tatalakayin natin. Ano ba ang epekto ng sobrang galit sa ating utak, katawan, at buhay? At higit sa lahat, paano natin ito mapipigilan bago pa ito makasakit sa iba o sa sarili? Kapag tayo'y galit, hindi lang puso ang umiinit. Ang unang tinatamaan, utak. Sa ating utak, may bahagi na tinatawag na amygdala. Ito ang emotional response center ng ating isip. Parang security alarm na nakaset sa fight or flight kapag may nakatrigger ng galit, sigawan, insulto, trauma. Na-hijack ng amygdala ang buong utak. Ang tawag dito, amygdala hijack. Kapag nangyari yan, hindi na ang logic o common sense ang nangunguna. Ang utak natin naglalabas ng stress hormones gaya ng cortisol at adrenaline. Kaya napapabilis ang tibok ng puso, lumalakas ang boses, nanginginig ang katawan, at minsan bigla na lang bumibigay. Sa sobrang galit, minsan hindi mo na alam ang ginagawa mo. At kapag paulit-ulit itong nangyayari, may masamang epekto ito sa katawan. Una, ang puso. Ang matagal at madalas na galit ay nagpapataas ng blood pressure. Pwedeng mauwi sa hypertension, stroke, o heart attack. Sa mga biglaang away, may mga tao talagang biglang inaatake sa puso dahil hindi kinaya ng sistema ang bugso ng emosyon. Pangalawa, ang immune system. Alam mo bang kapag lagi kang galit o tense, humihina ang panlaban ng katawan? Kaya mas prone ka sa sipon, ubo, infection, at sakit ng katawan. Pangatlo, ang panunaw. Yes, pati tiyan apektado. Nagkakaroon ng acid reflux, ulcer, kabahag, or irritable bowel syndrome. Dahil nga ang tiyan ay tinatawag ding second brain. Kung balisa ang isip, balisa rin ang tiyan. Sabi nga ng matatanda, huwag kang kumain kung galiit ka. May basehan pala yun. Kaya kung ikaw ay taong mabilis mapikon, mapuno, o madalas sumabog, hindi mo kailangang ikahiya yan. Pero kailangan mong matutunang i-release ito sa healthy na paraan. Narito ang ilang practical at safe na paraan para mailabas ang init ng ulo. Physical movement. Maglakad, maglinis, mag-jogging, o kahit suntukin ang unan. Yes, kahit maghagis ng unan o sumigaw sa isang unan. Basta walang taong masasaktan. Breathing exercises. Huminga ng malalim. Inhale 4 seconds. Hold 4 seconds. Exhale 4 seconds. Minsan, yun lang ang kailangan ng katawan para makalma. Isulat mo. I-journal ang nararamdaman. Ilabas sa papel. Mas mabuting lumabas sa tinta kaysa sa suntok. Uminom ng tubig at lumayo muna sa sitwasyon. Walk away
Cool off. Mag-isip. Hindi kabawasan ang paglayo. Maghanap ng kausap. Kaibigan, pamilya, counselor, o kung kaya na, isang therapist. Sa totoo lang, hindi bawal ang magalit. Ang masama, pag hindi mo na siya kayang kontrolin. Sa panahon ngayon, ang hindi marunong maglabas ng galit sa tamang paraan ay pwedeng masaktan o mas lalong makasakit o makapatay ng iba. Ang trahedyang nangyari sa Antipolo ay isa ng paalala sa ating lahat na minsan ang hindi mo mailabas na emosyon ay pwedeng sumabog sa paraang hindi mo inaasahan. Kaya kaibigan, matutong huminga, matutong huminto, matutong pakinggan ang sarili para walang puso, utak at buhay ang masahayang. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Bye-bye!